Hello at welcome sa Cloud D Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Monkey King. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula, sa loob ng 1,000 taon si Buddha ay nasa pagkontrol ng isang universo, habang ang mga immortal sa langit at hari sa impyerno ay binabantayan ang mga gawain sa lupa. Ang lahat ng nasa mundo ay balanse at bilang siya ang Diyos ay iginagalang at sinusunod ang mga tuntunin, hanggang sa isang gabi, ipinanganak mula sa mahiwagang bato ang isang makapangyarihang nilalang at ito ay isang unggoy, kaya nitong maglabas ng laser sa kanyang mata tulad ni Superman. Sa palasyo ng langit ang Jade Emperor na Panginoon ng mga immortal ay nagsagawa ng importanteng pulong sa kanyang mga tauhan upang paghandaan ang kapistahan. Habang pinag-uusapan nila ang kaayusan ay bigla na lamang silang inatake ng hindi inaasahan. Dito nga ay nakita ng Emperor ang unggoy at agad na nagutos sa kanyang tauhan na palayasin ito. Subalit pumagit na ang Buddha at nagbunyag na kailangan mabuhay ng unggoy para sa kanyang tadhana. Ang unggoy nga ay pinangalan ng Wukong. Nakita niya ang mag-inang unggoy na magkayakap kaya agad niyang inilayo ang batang unggoy at siya ang yamakap dito. Subalit nagalit ito at pinaalis siya. Nakita niya ang iba pang mga unggoy at niyakap niya ang mga ito. Tinuro ng matandang unggoy sa kanila na huwag silang magpapasinag sa araw kundi ay hahabulin sila ng demonyo ng havoc sa lahat ng hindi susunod sa tuntunin. Gayunpaman hinikayat ni Wukong ang ibang mga batang unggoy sa araw, dahil dito nagpakita ang demonyo sa kanila. Nakahanap ng paraan ito na makuha ang isang batang unggoy, dahil dito sinisi ng matandang unggoy si Wukong sa pagsaway at kawalang ingat. Kaya agad siyang pinalaya sa kagubatan at nanirahan sa tuktok ng bangin. Araw-araw ay nagsasanay si Wukong upang labanan ang demonyo gamit ang nyog. Isang araw ay muling umatake ang demonyo upang kumuha ng batang unggoy. Agad naman na nakita ito ni Wukong at nadiskubre na maaari siyang maging bayani. Inatake niya ito ng nyog subalit walang epekto ito sa demonyo. Dahilan ng pagkakakuha muli nito ng batang unggoy. Pinagalitan siya ng matandang unggoy dahil sa paglagay nito ng panganib sa kanilang buhay, at sinabi niya na ang nyog na ginamit ay walang banta sa demonyo. Naniniwala pa rin si Wukong na maaari nilang mailigtas ang batang unggoy at matalo ang demonyo ng havoc. Nagpayo ang matandang unggoy na pumunta si Wukong sa ilalim ng karagatan upang makuha ang sandata sa Dragon King. Nagbabala naman ang matandang unggoy kay Wukong na mapanganib ang kahaharapin niya, subalit tiwala si Wukong na makukuha niya ang sandata. Nakita niya ang mga nilalang sa ilalim ng karagatan na nagtitipon, kung saan naghahanda ang Dragon King upang pakawalan ang malakas na kapangyarihan ng sandata, na kayang magpakawalan ng malalakas ng bagyo sa mundo na hindi pa nakikita ng kahit na sino man. Gayunpaman ang sandata ay nakipag-usap kay Wukong. Nang hawakan niya ito ay bigla itong nagliwanag at napasa kanya ang kapangyarihan nito. Nadismaya naman ang Dragon King kaya agad niyang pinagbigay alam sa Panginoon Jade Emperor ang pagnanakaw ni Wukong sa sandata. Inutusan niya ito na ipaalam kay Buddha subalit hindi nakinig ang Jade Emperor sa kanya, kaya ang Dragon King ay labis ang galit. Samantala, nagulat ang mga unggoy nang makabalik si Wukong dala ang sandata, minaliit naman ng matandang unggoy ang hawak nitong sandata. Pumasok na nga si Wukong sa tahanan ng demonyo at nakita nga niya ang batang unggoy na nakakulong doon. Dahil sa hindi mabuksan ni Wukong ang kulungan ay nainip ang stick at siya ang nagbukas nito. Agad naman silang nakita ng demon at inatake sila. Ang dalawa nga ay naglaban ng matindi hanggang sa matagumpay na tinalo ni Wukong ang demonyo. Matapos ni Wukong matalo ang demonyo ay tinawag niya ang kanyang sarili na Monkey King na ikinatuwa naman ng mga unggoy. Subalit ang matandang unggoy ay hindi pa rin naniniwala sa kakayahan ni Wukong at hindi siya nasiyahan sa pagkapanalo nito. Kaya binalaan niya ang iba pang mga unggoy na ibinabahagi niya sa lahat ang katotohanan na ang hawak na sandata ni Wukong ay dapat hawakan lamang ng mga immortal. At kailangan ni Wukong makatalo ng 100 demonyo upang maging immortal. Nang marinig ni Wukong ito ay nagpasya siya na sumali sa mga Diyos upang magamit na niya ang kapangyarihan ng sandata at maglaban-laban sila. Nagsimula nang ang labanan ni Wukong ang mga demonyo hanggang sa matalo na niya ang 99 at isa na lamang ang natitira. Pumasok siya sa isang nayon at napansin niya na walang tao sa labas kaya agad siyang pumasok sa tahanan ng mayor. Subalit ang mga tao doon ay ayaw nang palalain ang sitwasyon ng kanilang nayon at nais na paalisin siya. Maya-maya ay nagsalita ang batang babae na nagngangalang Lin at tinawag si Wukong na alamat, kaya hindi nagtagal ay pumayag ang mga tao na labanan ni Wukong ang demonyo. Si Lin ay sinasabi na siya ay tagahanga ni Wukong subalit itinanggi niya ito at sinabi na hindi niya kilala si Lin.
Ang mayor sa nayon ay nag-alok ng medalya kay Wukong at sa lahat ng gusto nito kung matatalo niya at mailigtas ni Wukong ang anak ng mayor. Lumabas si Wukong at nakita nga niya ang dalawang bata at agad niyang inatake ang batang babae. Nagtataka naman si Lin sa ginawa ni Wukong, subalit nagulat siya nang malaman niya na ang anak ng mayor ang dambuhalang batang. Bumalik ang batang babae at nagpalit anyo ito bilang demonyo at hinamon niya si Wukong ng laban. Naglaban ang dalawa at tila naglalaro lamang si Wukong. Dahil sa inis ay nagpakawala ang demonyo ng apoy kung saan ay tinatamaan nito ang mga tahanan sa nayon. Gayunpaman nakaisip si Wukong ng panloloko sa demonyo kung saan ay natalo nga niya ito. Dahil sa tagumpay na nagawa niya ay nakiusap si Lin na maging assistant niya subalit tumanggi si Wukong. Dahil nais lamang niya na maging bayani ng mag-isa, kahit na nasira ang kanilang nayon ang mayor ay tumupad sa kanyang pangako at binigyan niya si Wukong ng medalya. Binasa din niya ang karangalan para kay Wukong. Maya-maya ay kumidlat na ikinatuwa niya na inaakala na siya ay magiging immortal na, subalit dumating ang Dragon King upang bawiin ang sandata mula kay Wukong. Nakipagtalo si Wukong at ayaw niyang ibigay ang sandata, ngunit palihim na kinuha ito ng dalawang tauhan ng Dragon King. Kinabol ito ni Wukong hanggang sa makarating sila sa bangin, nakuha naman ni Lin ang sandata at naibalik kay Wukong. Nagpatuloy si Wukong sa paghahanap ng immortalidad subalit hindi siya marunong magbasa kung saan siya tutungo. Sinabi ni Lin na marunong siyang magbasa at tutulungan niya itong sa paghahanap ng immortalidad kung papayagan siyang maging assistant nito. Pinilit ng sandata si Wukong na isama si Lin sa kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay napapayag niya ito. Sa kanilang paglalakbay ay pumunta sila sa impyerno gamit ang sandata upang alamin ang nakaraan ni Wukong at kung papaano maging immortal. Nakaharap nila ang demonyong nagngangalang King Yama at tinanggihan nito si Wukong. Naisip naman ni Wukong na isakripisyo si Lin. Gumawa ng paraan si Lin upang iligtas ang sarili kaya nagsinungaling ito ng kanyang pagkamatay. Pinaniwalaan naman ito ni King Yama at nakatanggap siya ng scroll patungo sa Chamber of Ridiculous Deaths. Nakasalubong ni Lin si Wukong at sinamahan siya patungo sa silid upang hanapin ang scroll ni Wukong. Dahil walang ideya si Wukong tungkol sa kanyang pamilya ay hinaranggan sila ni King Yama at inilagay nito ang scroll ng dalawa sa kanyang palayok. Tinawag niya ang Stamp of Doom upang makagawa ng kanyang clone. Subalit hindi binigaw ng sandata si Wukong at nagawa din itong magpalabas ng kanyang clone. Habang naglalaban ang dalawa ay inutos ni Wukong na hanapin ang scroll kay Lin. Buti na lang ay nakuha na ito ni Lin at ibinunyag niya na wala nga itong pamilya. Nalungkot ng bahagya si Wukong at sa kabila nito ay natuwa dahil siya lamang ang orihinal. Nakuha niya ang isang scroll mula kay King Yama at inilagay ang kanyang pangalan bilang isang immortal. Agad na ipinaalam ni King Yama sa Jade Emperor ang pagsalakay ni Wukong. Pumagit na siya sa usapan ng dalawa at sinasabi na siya ay ganap ng immortal at maaari na siyang umakyat sa langit. Ipinaliwanag ng Emperor na si Wukong ay kalahating immortal lamang, at hindi siya mamamatay sa katandaan subalit maaari pa rin siyang mamatay sa pakikipaglaban. Ibinunyag naman ni King Yama ang sekreto na ang libro ng buhay na walang hanggan ay makapagbibigay sa kanya ng immortalidad. Inutos ni Wukong kay Lin na kunin ang libro at tumakas na sila sa impyerno. Pinasa ni Lin ang libro kung saan nakasaad dito na kailangan kumain si Wukong ng mahiwagang prutas mula sa Enchanted Garden. Dito nga ay nakipag-usap si Lin kay Dragon King. Si Lin pala ay nag-eespiya kay Wukong upang mabawi ang sandata, at sinasabi na hindi na niya kayang makasama si Wukong dahil sa masungit nitong ugali. Pinakita ang nakaraan ni Lin kung saan siya ay nagdarasal kay Dragon King upang magkaroon ng ulan sa kanilang bayan. Natuwa siya nang makita niya ang Dragon King dahil sa mabilis na pagtupad ng kanyang dasal. Nilapitan niya ito at nakiusap na magpaulan ito. Pumayag ang Dragon King ngunit kapalit nito ang pangloloko niya kay Wukong bilang kaibigan at makuha ang tiwala nito at kunin ang sandata. Dito nga ay nagplano sina Dragon kung paano mapigil si Wukong. Nagbalat kayo ang dalawa niyang tauhan bilang mga tagapagbantay ng Enchanted Garden. Naglagay din sila ng mga lason sa puno at naglagay ng pain upang maakit si Wukong sa malamig na kamatayan. Nakarating na nga sila Wukong at sinalubong sila ng dalawang tauhan. Kinain na nga ni Wukong ang prutas subalit walang epekto ito sa kanya. Kumain din ang dalawa at humantong sa pagkawala ng kamalayan nila. Nagpakita ang Dragon King dahil hindi ito ang kanilang pinalano. Nakilala ito ni Wukong kaya kumuha siya ng prutas at ibinato sa bibig ng Dragon King. Hindi nagtagal ay nawala ito sa sarili at napagpas siya na umalis. Nang makatulog si Wukong ay sinubukan ni Lin na kunin ang sandata nito subalit hindi nito nagawa ng magising si Wukong. Hindi naging masaya si Wukong dahil hindi pa rin siya tuluyang ganap na immortal.
Dahil dito nagpasalamat si Wukong sa pagsama ni Lin, at naghihinala siya na hindi totoong mahiwagang prutas ang kanyang kinain. Nagtalo ang dalawa dahil sa pag-aakala ni Lin na niloloko niya si Wukong. Maya-maya ay nakita nila na nagliliwanag ang libro at nagpakita ng isa pang inscription na may paraan pa upang maging immortal. Ang pag-inom ng elixir ng immortalidad mula sa Royal Sorceress Wei Mu sa langit. Pinasok nila ang laboratorio ni Wang at nakita nila na umalis ito doon. Binalaan ni Lin si Wukong na wag hawakan at langhapin ang mga bagay doon. Subalit huli na ang lahat, bumalik si Wukong sa pagkabata at sinira nito ang mga bagay sa laboratorio hanggang sa makulong siya. Kinuha ni Lin ang sandata subalit naawa siya kay Wukong at nakikita niya dito ang paghahanap ng pagmamahal. Nang iiwan na niya ito ay bigla na lamang bumalik si Wukong sa kanyang anyo. At nagsimula silang kunin ang mga kasangkapan upang gumawa ng elixir. Ngunit agad na bumalik si Wanggo at nakita sila. Dahil dito ay naglaban sina Wukong at Wanggo habang ginagawa naman ni Lin ang elixir, subalit masyadong malakas si Wanggo at napatalsik niya si Wukong. Nais ni Wanggo na patayin si Lin, subalit sinabi nito na nais lamang niya ay makuha ang sandata ni Wukong upang mailigtas ang kanilang nayon. Dahil dito napagpas siya ni Wanggo na palayain si Lin. Nang makabalik na si Wukong ay pinahirapan siya ni Wanggo hanggang sa mapabagsak niya ito. Hindi naman natiis ni Lin si Wukong at agad na bumalik upang tulungan si Wukong. Inilagay niya ang sandata sa bibig nito kung saan ay tuluyan ng naging immortal si Wukong. Dahil sa labis na tiwala sa sarili ay nais na ni Lin na tumigil na si Wukong kaya naisip niyang kumain ng prutas. Kung saan ay nawala siya at ngayon ay nahuhulog na umaasang sasagipin siya ni Wukong. Dito nga ay hindi makapaniwala si Lin nang iligtas siya nito. Sinabi ni Wukong ang kanyang plano sa palasyo ng Jade na nais niyang talunin ang mga immortal at maging pinuno at maging bagong hari ng langit. Kinumbinsi ni Lin si Wukong na iligtas na lamang nito ang mga tao gamit ang bago nitong kapangyarihan kaysa maghari. Inudyok naman ni Lin si Wukong na manatili ito sa ilalim ng tubig sa loob ng ilang oras. Niloko na naman ni Lin si Wukong at tinawag ang tauhan ng Dragon King at ibinigay ang sandata sa kanila. Nang makabalik na si Wukong ay nalaman niyang tinaraydor siya ni Lin at kinuha nito ang gourd at ibinato sa tubig kung saan nagpakita ang Dragon King hawak ang sandata. Sa halip na tulungan si Lin ay magpapadala ito ng malakas na bagyo at baha sa kanilang nayon pati ang buong mundo. Natakot si Lin at humingi ng tulong kay Wukong subalit masama ang loob nito sa kanya kaya iniwan niya si Lin. Sa ilalim ng karagatan nagsisimula na ang Dragon King ng ritual gamit ang sandata at magpadala ng malaking baha. Ginawa din niyang higanti ang kanyang sarili. Nagpakita naman si Wukong sa taas ng burol at inatake niya ang Dragon King. Samantala inutusan naman ni Lin ang mga tao na pumunta sila sa taas ng burol. Nang makita ni Lin si Wukong na walang laban sa Dragon King ay pinaniwala niya ito na maaaring mapatay niya si Wukong gamit ang kidlat. Gayunpaman dahil sa ginawa ng dragon ay naging higanti ito at mas lumakas. Kinuha muli niya ang sandata at nilabanan niya ang Dragon King hanggang sa matalo niya ito. Hindi pa nagtatapos ang paglalaban, hinamon niya ang mga immortal sa langit at nais niyang labanan ang mga ito. Bumaba ang dalawa, sina Wanggo at Yama upang labanan si Wukong subalit tinalo niya lamang ito. Kaya bumaba na ang Jade Emperor at pinalaki ni Wukong ang sandata upang atakehin ang tatlo. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tatlo sa langit. Si Wukong ay tila nawala na sa sarili at sinubukan siyang kausapin ni Lin ngunit hindi ito nakinig. Dahil dito nagpakita si Buddha at naghahandang burahin si Wukong. Pinakiusapan ni Lin ang Buddha na kakausapin niya si Wukong gamit ang kapangyarihan nito. Hinamon niya si Wukong na maghari sa kalangitan at magkakaroon siya ng pabuya. At kung hindi niya magawang makaalis sa kamay nito ay bibigyan siya ng parusa. Tinanggap ito ni Wukong subalit siya ay nabigo kaya ikinulong siya ng Buddha sa isang bato na may selyo. Sinabi ng Buddha na kailangan niyang maghintay at magmuni-muni upang sa darating na panahon ay kailanganin siya ay kalmado na ang puso niya. At inusulat pa lamang ang scroll ng Monkey King. Pagkatapos ang nangyari ay naging mapayapa muli ang nayon at naging bayani ng mga tao si Lin. Binisita ni Lin si Wukong bago ang pagtulog nito ng matagal na panahon. Sinabi ni Lin na sila ay pinanganak ng magkaiba sa mundo at ibinalik niya ang sandata ni Wukong. Bago magsara ang bato ay nagpasalamat ang bawat isa. Dumating ang ika-500 taon at ngayon ay kailangan na siya ng mga tao, at muli siyang pinalaya sa pamamagitan ni Buddha at sa panibago nitong paglalakbay. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.